Narinig po nyo? Buti pa tong si kasaysayang Pinoy. Kahit Katoliko ito, alam niyang galing sa voluntaryong abuloy ang ginamit sa pagpapatayo ng Philippine Arena. Hindi katulad ng kapatid niya sa pananampalataya na si Aling Marie na naniniwala sa ipinakalat na impormasyon ni Mang Kanor na umutang ang Iglesia ni Cristo sa AUB na inaprubahan ni Duterte nang siya'y mayor pa lang sa Davao back 2010. Palakpakan. Tapos ipipilit pa ng mga kapitbahay namin na miyembro ng kulto ng mga halay na may korupsyon ang INC. Kaya daw totoo na nagkautang-utang ang INC ng 8 billion sa mga bangko. Langya, ang galing nyo naman. Si Trillanes nga hindi mabuksan ang information, data, flow ng pera ni Digong sa mga bangko. Iglesia pa kaya? Ang tindi nyo. Malabo magkautang-utang ang iglesia. Una, alam ng lahat ng kapatid kung gaano ka-secured ang pananalapi ng iglesia. Yung 8 billion na halaga ng Philippine Arena, nasa around tig 5 pesos lang na abuloy ng mga iglesia lang yan sa isang taon. Ibig sabihin, tig 480 pesos lang ng INC member sa isang taon yung halaga ng Philippine Arena. 5 pesos times 2 every week kasi dalawang pagsamba sa isang linggo. Times 52 weeks sa isang taon equals 48 pesos. Tapos times nyo sa tansya nyo na member ng INC sa buong mundo. 5 pesos pa lang yan May INC member na naghahandog, nag-aabuloy ng 500 or 1,000 pesos sa isang sambahan lang. Voluntary contribution yan Depende kung ano ang gusto ng puso mong ihandog. Hindi ka didiktahan. Uy, baka mapanood ako ng mga taga-BIR. Walang problema sa taxes ang iglesia. Basta lahat ng relihiyon mag-declare ng tax. Simbahang Katolika lang naman ang ayaw kaya di nyo mapuwersa ang Iglesia ni Cristo. Kaya malabo yang utang na 8 billion ng Iglesia ni Cristo na ipinagkakalat nyo. Nagbibenta na nga kayo ng mga simbahan nyo sa Iglesia ni Cristo. Partida, baon pa ang Iglesia ni Cristo sa utang niya Sino kaya ang baon sa utang? Yung bumibili o yung nagbebenta? Mga mangmang. Tagumpay! Palakpakan! Naimbag nga aldaw yung amin manin mga kabagis. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ho ng Pilipino sa buong mundo, magandang araw po. At kahit kailan hindi kasama sa pagbati natin ang mga barairong na mga Pilipinong pro-People's Republic of China. Mga kabagis, meron pa rin mga bumabanat sa Iglesia ni Cristo na kesyo daw kaya nagawa ang Philippine Arena ay dahil sa utang na worth 8 billion pesos. Resulta, sa pilitan di umano ang paghingi ng pera sa mga kaanib nito para mabayaran ang katakot-takot na utang ng iglesia. Online or offline, marami ang nagsasabi nito na hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, mga kaanib sa kulto ng mga magnanakaw at rapists. Ang madalas ang nagsasabi nito sa iglesia. Hindi kasi nila lubos maisip na ang 2.6% ng mga Pilipino na INC ay kayang magpagawa ng mega structure at hindi basta mega structure lang nangunguna pa ito sa buong mundo na walang tulong galing sa gobyerno. Palakpakan. Ayun, nahulog na lang sila sa pag-iisip ng masama laban sa Iglesia ni Cristo. Kesyo daw sa pilitang nanghihingi ng pera sa miyembro ang iglesia. Aba, mas malala pa yun sa 10%. Palakpakan, mga mangmang. Baka sabihin nyo na naman, bakit ako nagsasalita ng mangmang tapos religion ang topic ko? Una, hindi ako hipokrito. Alangan namang tawagin ko kayong matatalino. Kung kamangmangan naman talaga ang mga pinagsasabi nyo, huwag nyo akong gawing sinungaling. Diba, Aling Marie? Kahit sa Biblia, nakasulat ang salitang mangmang. Yun naman talaga ang best description nyo. Mga mangmang. Palakpakan. Mga kabagis, ang bibigyan natin ngayon ng punto, komentaryo,
kritisismo at reaksyon ay ang video ni Kasaysayang Pinoy patungkol sa mga lihim ng Philippine Arena ng Iglesia ni Cristo na maaaring hindi mo pa alam. Pwede po niyong bisitahin si Kasaysayang Pinoy sa kanyang YouTube channel at mag-subscribe din. At huwag na huwag niyo rin pong kakalimutang i-like ang video ito. Pakipindot na rin po ang follow or subscribe button. On nyo na rin ho ang notification bell at piliin ang all. Pakishare na rin po itong content na ito para mas marami pang viewers ang maabot ng video ito. Bago pa man ang inaugurasyon ng Philippine Arena, marami nang nagsasabi na ito ang magiging pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. May tuturing itong source of pride ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo at malaking achievement naman na dapat ipagmalaki ng lahat ng Pilipino. Ang Philippine Arena ay magsisilbing centerpiece sa Ciudad de Victoria, isang 75-hectare tourism enterprise zone sa Bukawi at Santa Maria, Bulacan. Ang kamanghamanghang dome na ito ay ginawa ng Kansas-based architecture firm na Populous at ang konstruksyon naman ay pinangunahan ng Hanwha Engineering and Construction Corporation. May mga nagsasabing sapilitan umanong hininga ng pera ang mga miyembro ng INC upang maipagawa ang naturang gusali. May nagsasabi din na hindi umano maaaring magtangkal dito ang ibang mga religious organization. May katotohanan nga ba ang mga ito? Para sa video natin ngayon, halika't samahan niyo kung alamin ang mga natatanging lihim ng Philippine Arena. Grabe no? Agasimdat. Isipin mo yon, isang minorya ng relihiyon sa Pilipinas. Nasandamakmak ang humaharang sa Iglesia ni Cristo para pigilan ito sa pagtatagumpay. Isang relihiyon na naitatag kasabayan ng unang digmaang pangdaigdig. Napakaliit na relihiyon kung ikukumpara sa mga naglalakihang relihiyon na kinokontra nito sa aral mula sa banal na kasulatan. Isang relihiyon na kinaiinisan ni Ginoong Darwin Gitgano. Ay, sorry ho. Nadamay pa yung paring umaatake sa iglesia. Ang lakas umatake nito, pero hindi makapagsalita ng diretsong Tagalog. Ewan ko sa'yo. Alam po nyo mga Ginoo, ayoko kayong tawaging father. Kasi una, hindi kayo ang aking biological father. Pangalawa, ang totoong Diyos lang ang father kung spiritual aspect ang pag-uusapan. Mga Ginoo, kahit atakihin nyo ng atakihin ang INC, walang magagawa ang pag-atake nyo. Bakit ho? Atake kayo ng atake, mas maraming problema sa kulto nyo. Ang problema nyo na mismo ay ang mga sarili nyo. Sa buong mundo, ilan na ba ang kaso ng pangahalay ng mga paring Katoliko? Di ba libo-libo na? Ilang milyong dolyar na ba ang ibinayad ng simbahang Katolika sa mga biktima ng pari sa pangahalay? Pwede ko na kayong tawaging kulto ng mga halay. Asakay, mga dugyot. Alam na mga kapatid sa iglesia ang aral. Nangahawak ng matibay ang mga yan. Habang inaatake nyo ang iglesia, lalong nagniningning ang iglesia ni Cristo. Katunayan nito, hindi na mapigilan ang mga daluyong ng mga tagumpay sa maraming larangan nito. Hindi na rin mapigilan ang pagpapatayo nito ng napakaraming mga mehoras. Sa pagpapatayo ng mga kapilya pa nga lang, sobrang dami na. Libo-libo at hindi basta-basta kapilya ang mga yan. Meron nga dyan, isang kapilya pa lang, 300 million na kaagad ang ginastos. Bumibili ang iglesia ng mga lupain sa iba't ibang mga bansa. Hindi ekta-ektarya lang ang binibili ng iglesia na lupain, kundi kasing laki ng mga bayan. Kaliwat kanan ang ginagawang pagtulong ng iglesia sa mga biktima ng sakuna. Sobrang laki ang tinutulong ng INC sa kabuhayan ng mga mahihirap, lalo na sa kontinente ng Africa. Saan nanggaling yung mga pera na ginagamit doon? Mula sa mga voluntaryong abuloy na mga kaanib nito.
Banggitin po natin ng 21 times ang salitang voluntaryong handog, walang sapilitan, para talagang pumasok sa isip nyo na walang 10% sa INC. Tagumpay! Palakpakan! Tuloy! Alam nyo ba na hindi sarado ang pintuan ng Philippine Arena sa kahit anong religious organization? Ayon sa pamunuan ng iglesia, bukas sa iba't ibang organisasyon, lokal man o international, basta't gagamitin ang Philippine Arena nang naaayon sa mga aral sa Biblia at kabutihang asal. Ayon kay INC spokesperson Brother Edwin Zavala, "We'll cross the bridge when we get there. Basta ang rule namin ay dapat di nakaka-offend sa katotohanan at mga pangaral ng Diyos sa Biblia ang anumang activity na dapat gawin doon," dagdag pa niya. Alam nyo ba na ang pinakaunang plano noong bago pa man simulan ng Philippine Arena ay ang makapag-accommodate ito ng hanggang 100,000 katao? Ayon sa Populous, ang disenyo ng Philippine Arena ay makapag-accommodate ito ng nasa 50,000 katao sa loob nito at karagdagang pang 50,000 katao sa paligid naman nito o yung tinatawag na live site kung saan maaari pa rin nilang mapanood ang nagaganap sa loob ng arena. Ayon pa sa website, ang naturang master plan ay mayroong vision na kalaunay magkakaroon ng mga shopping area sa lugar, ospital at large-scale residential developments. Alam niyo bang may mga taong namatay sa pagtatayo ng Philippine Arena? Hindi naman talaga maiiwasan ang aksidente kahit saan, kaya naman pati ang Philippine Arena, partikular na ang mga gumagawa nito, ay hindi naging ligtas sa mga aksidente habang ito ay binubuo. Noong Hulyo 2013, dalawang construction worker na sina John Logarta at Peter Libaton ang aksidenteng nahulog habang tinatanggal nila ang mga suporta sa dome. Nahulog sila ng may kataasan kaya naman agad din silang binawian ng buhay. Makalipas lamang ang ilang buwan, isang Koreano naman na nagngangalang Kim Chelyong na siyang supervisor ng Still Life Construction Company ang namatay matapos maputol ang kableng sumusuporta sa kanyang sinasakyang crane basket. Hindi naman sinampahan ng kaso ang kontraktor ng Philippine Arena na Hanwha Engineering and Construction Corporation. Alam niyo ba na ang firm na nagdisenyo sa landscape para sa Philippine Arena ay ang parehong kumpanya na nag-landscape sa National September 11 Memorial and Museum? Ang National September 11 Memorial and Museum ay ginawa upang gunitain ang mga biktima ng Pentagon, Shanksville, Pennsylvania at World Trade Center site na nangyari noong September 11, 2001 at February 26, 1993. Ang PWP Landscape Architecture ay kilala sa buong mundo pagdating sa landscaping na nagpaganda sa ilang mga kilalang landmarks sa iba't ibang panig ng mundo gaya na lamang ng Jamieson Square, the Tanner Fountain sa Harvard University at Marina Bay Sands sa Singapore. Alam nyo ba na nagawa ang Philippine Arena sa pamamagitan ng mga voluntaryong donasyon ng mga miyembro at tagapangasiwa ng Iglesia ni Cristo? Maaring maituturing na insulto sa gobyerno ng Pilipinas na makita ang isang religious organization na tila dinaig pa sa paggawa ng higanteng megastructures tulad ng Philippine Arena. Isang malaking patunay lamang ito na ang pagkakaisa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay talaga namang hindi mapapantayan. Ang Philippine Arena ay naging posible ang pagkakagawa dahil sa voluntaryong kontribusyon at donasyon ng bawat miyembro ng INC. Kabaligtaran nito sa mga iniisip ng marami na sa pilitan umanong hinihinga ng pera ang mga miyembro ng INC upang matapos ang Philippine Arena. Ayon pa sa ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo, mas maigi umano na magbigay ng donasyon dahil nakikita nila kung saan napupunta ang kanilang ibinibigay na tulong. Narinig po nyo, buti pa tong si kasaysayang Pinoy. Kahit Katoliko ito, alam niyang galing sa voluntaryong abuloy ang ginamit sa pagpapatayo ng Philippine Arena. Hindi katulad ng kapatid niya sa pananampalataya na si Aling Marie na naniniwala sa ipinakalat na impormasyon ni Mang Kanor na umutang ang Iglesia ni Cristo sa AUB na inaprubahan ni Duterte nang siya'y mayor pa lang sa Davao back 2010. Palakpakan. Tapos ipipilit pa ng mga kapitbahay namin na miyembro ng kulto ng mga halay na may korupsyon ang INC.
Kaya daw totoo na nagkautang-utang ang INC ng 8 billion sa mga bangko. Langya, ang galing nyo naman. Si Trillanes nga, hindi mabuksan ang information, data, flow ng pera ni Digong sa mga bangko. Iglesia pa kaya? Ang tindi nyo. Malabo magkautang-utang ang iglesia. Una, alam ng lahat ng kapatid kung gaano ka-secured ang pananalapi ng iglesia. Yung 8 billion na halaga ng Philippine Arena, nasa around tig 5 pesos lang na abuloy ng mga iglesia lang yan sa isang taon. Ibig sabihin, tig 480 pesos lang ng INC member sa isang taon yung halaga ng Philippine Arena. 5 pesos times 2 every week kasi 2 pagsamba sa isang linggo. Times 52 weeks sa isang taon equals 48 pesos. Tapos times nyo sa tansya nyo na member ng INC sa buong mundo. 5 pesos pa lang yan May INC member na naghahandog, nag-aabuloy ng 500 or 1,000 pesos sa isang sambahan lang. Voluntary contribution yan Depende kung ano ang gusto ng puso mong ihandog. Hindi ka didiktahan. Uy, baka mapanood ako ng mga taga-BIR. Walang problema sa taxes ang iglesia. Basta lahat ng relihiyon mag-declare ng tax. Simbahang Katolika lang naman ang ayaw kaya di nyo mapuwersa ang Iglesia ni Cristo. Kaya malabo yung utang na 8 billion ng Iglesia ni Cristo na ipinagkakalat nyo. Nagbibenta na nga kayo ng mga simbahan nyo sa Iglesia ni Cristo. Partida, baon pa ang Iglesia ni Cristo sa utang niya Sino kaya ang baon sa utang? Yung bumibili o yung nagbebenta? Mga mangmang. Tagumpay! Palakpakan! Tuloy! Alam nyo ba na hindi itinayo ang Philippine Arena ng Iglesia ni Cristo upang pagkakitaan? Sa isang artikulong inilabas ng Philippine Daily Inquirer, isang source mula sa Iglesia ni Cristo ang nagsabi na hindi nila itinayo ang naturang arena upang mapagkakitaan. Hindi umano nila inisip na itatayo nila ito upang makalikom ng kikitaing pera para sa Iglesia ni Cristo. Ayon mismo sa pamunuan ng Philippine Arena is a wholesome gathering place for people and an entertainment venue for the whole family, serving as a venue for religious, cultural, and sporting events. Ang Philippine Arena at ang National Stadium ng Singapore. Noong matapos ang National Stadium ng Singapore, marami ang nagsasabi na ang stadium na ito ang pinakamalaking stadium sa buong mundo at hindi ang Philippine Arena. Subalit kung talagang pag-aaralan, ang dalawang dambuhalang mga estrukturang ito ay may hindi parehong kategorya. Kaya naman kung pagkukumparahin ng mga ito ay para kang nagkukumpara ng isang mansanas at ubas. Parehong ang dalawang dome ay kayang makapag-accommodate ng sports activities and 55,000 seats. Subalit ang Philippine Arena at Singapore's National Stadium ay hindi magkatulad. Ang Philippine Arena ay isang enclosed facility na para sa mga indoor events. Habang ang National Stadium naman ng Singapore ay kaya ito tinawag na stadium dahil kinakategorya ito bilang lokasyon o lugar na pagdarausan ng mga outdoor events. Ang National Stadium ng Singapore ay mayroong retractable na bubong habang ang Philippine Arena naman ay sarado at may fully air-conditioned indoor domed structure. Ang Philippine Arena ang tinaguran ngayon na pinakamalaking indoor arena sa buong mundo na mayroong kapasidad na 55,000 seats. 2 beses na mas malaki sa Mall of Asia Arena na kaya ang 20,000 seats at 3 beses na mas malaki sa Smart Araneta Coliseum na may kapasidad na 18,000 seats. Mas malaki rin ito sa ibang popular na arena sa ibang bansa gaya ng Madison Square Garden ng New York City na 20,000 seats. Staples Center ng Los Angeles na 20,000 seats at O2 Arena ng London na 20,000 seats. Umabot sa humigit kumulang sa $200 million o 7.8 billion pesos ang gasto sa pagpapatayo ng Philippine Arena na dinisenyo ng Populous, ang grupo na nagdisenyo ng O2 Arena at itinayo ng Korean construction firm na Hanwha Engineering and Construction Corporation. Sentro ang Philippine Arena ng ika-100 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo na ngayon ay pinamumunuan ni Ka Eduardo Manalo.
Kinilala ng Guinness World Records ang Philippine Arena bilang world largest mixed-use indoor theater. Kabilang sa mga hindi malilimutang mga kaganapang idinaos sa Philippine Arena ay ang ika-100 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo noong Hulyo 2014, Prismatic World Tour ni Katy Perry noong 2015, Eat Bulaga sa tamang panahon noong October 2015, Not in This Lifetime Tour ng Guns N' Roses noong 2018, ang 2018 FIBA 3x3 World Cup at ang 2 nights Born Pink concert sa Pilipinas ng Korean girl group na Blackpink. Ang mga tagumpay ng Iglesia ni Cristo ngayon ay hindi ito gawa ng tao. Gawa ito ng tunay at Diyos na buhay. Hindi ito kayang gawin kahit pa ang pinakamatatalino at pinakamayamang tao sa buong mundo. Tagumpay! Palakpakan! Yun, bilang Pilipino, ano po ang masasabi mo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Malaya ka pong ilabas ang iyong matalinong komento sa ibaba. Dapat po may pakialam ka. Dapat po may bilang ka. Muli, kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe, or follow button. Kita-kits ho sa susunod na videos. Adios.